Sabi nila, ito na raw ang pinaka-perpektong fairy tale. Ang pakasalan ang isang bilyonaryo, isang hari, o isang presidente, parang ito na ang susi sa isang buhay na walang hangganan ang kalayaan. Pero para sa iilan, ang singsing sa kasal ay hindi isang gantimpala, isa itong kadena. Bibilangin natin ang 10 babae na pumasok sa buhay ng hindi masukat na yaman at kapangyarihan para lang matuklasan na nakakulong pala sila sa mga gintong hawla, binura ng mahigpit na mga patakaran, o nilamon mismo ng buhay na kanilang pinangarap mula sa mga disyerto ng Syria hanggang sa nagtataasang gusali ng Mumbai. Ito ang marangyang kulungan. Ika-10, si Asma al-Assad. Ang rosas sa gitna ng disyerto. Magsimula tayo sa isang kuwento ng makabagong panlilinlang, isang trahedya sa mundo ng alta sosyedad, at isang pagguho ng moralidad na gumulat sa buong mundo. Hindi isinilang si Asma al-Assad sa isang diktadurya. Ipinanganak siya sa Acton, sa London. Anak ng isang cardiologist, dati siyang isang respetadong investment banker sa JP Morgan. Ang sandata niya, isang koleksyon ng mga damit na nakakamatay, isang puntong British na parang kristal, at isang liberal na edukasyong kanluranin. Siya dapat ang magiging mukha ng pagkatao na desperadong kailangan ng malupit na rehimeng Syrian para makaligtas sa 21 siglo. Nang pinakasalan niya si Bashar al-Assad, hindi lang siya tinanggap ng mga taga-kanluran, na humaling sila sa kanya. Sa isang artikulong ngayoy kilabot na, inilarawan siya ng Vogue magazine bilang isang rosas sa disyerto, pinupuri ang kanyang mga demokratikong prinsipyo, ang kanyang masiglang tahanan at ang kanyang perpektong panlasa sa sapatos. Ipinakilala siya sa mundo bilang isang reformista, isang babaeng magdadala ng liwanag sa isang madilim na rehimen. Pero nang sumiklab ang digmaang sibil sa Syria noong 2011, ipinakita ng rosas ang kanyang mga tinik. Habang pataas ng pataas ang bilang ng mga namamatay at ang rehimen ng kanyang asawa ay inaakusahan ng paghuhulog ng mga barrel bomb sa sarili nitong mga mamamayan, nagabang ang buong mundo na magsalita si Asma, na umalis o na makialam. Wala siyang ginawa sa mga iyon. Sa halip, isiniwalat ng mga naglik na email noong 2012 ang isang katotohanang nakakagimbal. Habang ang mga tahanan sa Aleppo ay ginagawang durog na bato, si Asma, gamit ang pangalang Aliyah, ay walang tigil at nahuhumaling sa online shopping. Habang nagugutom ang kanyang mga kababayan, umorder siya ng mga takong mula Christian Louboutin na may mga kristal, mga florerang Ming, at mga muebles na pasadyang gawa mula sa London. Gumastos siya ng 10,000 pounds para sa mga chandelier at bohemian glass, tila binibigyan ng pampamanhid ang sarili gamit ang karangyaan habang nasusunog ang kanyang bansa. Ang trahedya rito ay ang tuluyang pagkawala ng kanyang pagkatao. Nasa kay Asma ang edukasyon at pinagmulan para maging isang puwersa ng pagbabago. Pero sa halip, naging isa siyang modernong Marie Antoinette, nakakulong sa isang bulan ng pagkukunwari na sobrang kapal kahit anong sigaw ay hindi makatagos. Ngayon, ang kanyang hola ay selyado ng dugo. Nanatili siya sa tabi ng kanyang asawa, kamakailan lang ay nakikipaglaban sa acute myeloid leukemia at humaharap sa matitinding parusa mula sa buong mundo. Ang kanyang reputasyon sa kanluran ay basag na at hindi na maaayos. Hindi na siya ang banker mula sa London o ang reyna ng estilo. Siya ang unang ginang ng impyerno. Isang bilanggo ng digmaang tinulungan niyang pagtakpan gamit ang kanyang mga ngiti. Hindi siya makaalis. Hindi siya maaaring kumalas. At wala na siyang ibang mapupuntahan. Ika-9, si Reyna Suthida ang bodyguard na umagaw sa trono. Sa Thailand, ang linya sa pagitan ng proteksyon at pag-ari ay delikadong malabo. Ang pag-angat ni Reyna Suthida ay parang isang script ng action movie na idinirek ng isang pabago-bagong Diyos. Si Suthida ay hindi isinilang na dugong bughaw. Dati siyang flight attendant para sa Thai Airways, namumuhay ng isang masasabing normal na buhay. Biglang nag-iba ang kanyang tadhana nang pumasok siya sa mundo ni Haring Maha Vajiralongkorn, isang monarkong kilala sa kanyang mga kakatwang ugali at sobrang laking yaman. Hindi lang naging nobya ng hari si Suthida. Naging tagapagtanggol niya ito. Isinama siya sa hanay ng mga bantay ng hari, model. She rocketed to the rank of general, a military climb so unbelievably fast it left onlookers utterly mystified. For the longest time, she was a figure lurking in the periphery. Silent, a stone-faced woman in a pristine white military uniform, marching in the shadow of the man who would one day be her husband. She was his echo,
ever disciplined, her face a perfect, unreadable mask. So, when the wedding finally took place in 2019, just a handful of days before the king's official crowning, the news struck the nation like a bolt of lightning. Broadcasts that went viral across the globe captured the new queen, laying herself completely flat on the floor before the king's feet, a deeply ingrained cultural gesture, signifying total and unconditional submission in Thailand. For anyone watching from the West, it was a shocking and stark picture of her new existence. In one moment, she was elevated to the highest pedestal, and in the next, revealed to be entirely his property. Suthida's prison isn't made of bars, but of suffocating protocols, unspoken words, and a brutal battle for survival. Her reality is a royal court teeming with conspiracies that could have been ripped from a season of Game of Thrones. She is forced into a relentless contest for the king's attention against his other companions, chief among them the royal consort Sininet, also called Koi, who was spectacularly cast out and stripped of her rank for so-called disloyalty, only to be mysteriously reinstated later on. Suthida is required to project an image of flawless, unwavering perfection, her smile permanently fixed throughout a life choreographed down to the very last second. She passes a great deal of her days inside the Hotel Waldeck in Engelberg, Switzerland. She is condemned to a gilded exile, a world away from the pulsating energy of Bangkok. She possesses unimaginable riches and the most revered status in her country, but her every gesture is scrutinized, dissected, and dictated by the unbending machinery of the royal palace. A single misstep, one misplaced frown, or a fleeting show of unhappiness could lead to her being completely wiped from the official story. Number 8. Melania Trump, the prisoner in the tower. Coming in at the 8th spot, we focus on a woman whose gilded cage was constructed from gold leaf, teams of Secret Service agents, and a never-ending stream of Twitter notifications. Melania Trump. Back when Melania Knaus, a reserved model from Slovenia, agreed to marry the real estate tycoon Donald Trump, she was essentially signing on for a very particular kind of life. A world of penthouses, the Met Gala, and a quiet, undisturbed opulence. Becoming the First Lady of the United States was never part of the bargain. Throughout her period in the White House, insiders and reports painted a consistent picture of her as withdrawn, miserable, and deeply unwilling. It's infamous how she put off moving to Washington, D.C. for several months after the inauguration, choosing to remain sequestered in the triplex penthouse of Trump Tower, using her son Barron's education as the official reason. Those in the know whispered that it was actually a strategic power play, her method for guaranteeing her financial security by demanding an update to her prenuptial agreement before she would step into the most intensely scrutinized position on the planet. Her retreat from public life was not just physical, but emotional as well. Even when she was physically there at formal state dinners, she often appeared completely disconnected, performing only the most basic and unavoidable duties of a first lady. The moments she swatted her husband's hand away were captured on camera and became instant viral hits. Her wardrobe selections, especially the scandalous Zara jacket that screamed, "I really don't care, do you?" during a visit to a migrant detention facility, were seen by her biographers not as a simple fashion blunder, but as clear acts of defiance. The message was intended for everyone: the public, the media, and most pointedly, her husband. I have no desire to be any part of this. The scale of Melania's wealth is beyond question. She has private jets and numerous grand estates at her beck and call, but her public life turned into a relentless assault of ridicule and examination that she never asked for. Now that the presidency is over, she has mostly withdrawn herself from the political spectacle. As her husband hits the campaign trail once more, bihira siyang magpakita sa mga political rally, mas gusto niya ang seguridad ng mga pader ng Mar-a-Lago. Isa itong kuta na napapalibutan ng mga puno ng palma at mahigpit na seguridad kung saan sa wakas ay natatagpuan niya ang katahimikang matagal na niyang hinahanap. Ngunit habang buhay siyang babakatan ng pagkapanggulo na tiniis niya, nasa kanya na ang yaman, pero nawala ang pribadong buhay na siyang tunay niyang luho. Ikapito, si Ri Sol-ju, ang naglalahong unang ginang. Dumako tayo ngayon sa pinakalihim na rehimen sa buong mundo, ang North Korea. Si Ri Sol-ju ay asawa ni Kim Jong-un, at ang kanyang buhay ay isang nakakakilabot na serye ng mga pagkawala. Di tulad ng mga naunang asawa ng mga leader ng North Korea na laging tago, si Ri Sol-ju ay ipinakilala bilang sagisag ng isang modernong bansa.
Isang dating mga awit at cheerleader, sa simulay lumalabas siyang nakasuot ng mga damit na pangkanluranin, nag-aalahas ng mga brooch imbes na ang obligadong lapel ng mga lider at may dalang Christian Dior na bag na mas mahal pa sa kikitain ng isang ordinaryong North Korean sa buong buhay niya. Tinawag siyang Kate Middleton ng Pyongyang, isang kasangkapan para magmukhang makatao ang isang diktadoryang armado ng nuklear. Pero sa North Korea, ang pagiging bukas sa publiko ay isang panganib. Madalas mawala si Ri Sol-ju sa paningin ng publiko ng ilang buwan, minsan higit pa sa isang taon. Sa bawat paglaho niya, nagkakagulo ang mga ahensya ng intelligence at naglalabasan ang mga chismis. Buntis ba siya? May karamdaman? O mas masahol pa? Nawala na ba siya sa pabor? Sa isang rehimen kung saan ang mga tiyuhin, kapatid, at dating kasintahan ay pinapatay dahil sa hinala ng pagtataksil, minsan sa pamamagitan pa ng mga anti-aircraft gun, ang kanyang kaligtasan ay hindi kailanman sigurado. Ang kanyang karangyaan ay isang nakakatakot na kabalintunaan. Sinasabing nakatira siya sa napakalaking Ryongsong residence at sa mga bahay bakasyunan sa tabing dagat sa Wonsan. Nagpapakasasa sa mga jet ski at mamahaling alak at masasarap na pagkain habang milyon-milyong mamamayan niya ang dumaranas ng matinding gutom. Siya ang pinakatanging tropyo, ipinaparada kapag kailangan ng rehimen ng mas maamong imahe para sa mga pulong kasama ang South Korea o China at ikinukulong kapag tapos na ang palabas. Ina siya ng tagapagmana na malamang ay isang anak na babae na nagngangalang Juae. Ngunit wala siyang sariling tinig, walang kapangyarihang pampolitika, at walang paraan para makatakas. Isa siyang bilanggo sa maladiyos na estado ng kanyang asawa, hindi makalabas ng bansa, hindi makapagsalita ng Malaya, at posibleng hindi mabuhay kung wala ito. Ang kanyang gintong hawla ay kasinlaki ng isang bansa, ngunit ang mga rehas nito ay totoong totoo. Ika-6, si Princess Charlene, ang malungkot na prinsesa ng The Rock. Kung gusto mong masaksihan kung ano ang itsura ng isang gintong hawla sa kasalukuyan, tumingin ka sa Monaco. Si Princess Charlene, isang dating Olympic swimmer mula sa South Africa, ay pinakasalan si Prince Albert II sa isang kasalang gumastos ng 70 million. Subalit ang kuwentong engkantada ay nabasag bago pa man ito magsimula. Napansin ng mga nakasaksi at ng media na buong seremonya siyang lumuluha at hindi iyon mga luha ng kagalakan. Ang mga iyon ay tila luha ng pagluluksa. Mula pa sa simula, binabagyo na ng mga chismis ang kanilang pagsasama. Iniulat ng mga pahayagan sa France na sinubukan ni Charlene na tumakas mula sa Monaco hindi lang isang beses kundi 3 beses bago ang kasal. Ayon sa mga kuwento, siya raw ay nagtangkang magtago sa embahada ng South Africa sa Paris at sinubukang tumakas gamit ang airport sa Nice, ngunit hinarang lamang ng mga opisyal ng palasyo at kinumbinsing bumalik. Maging totoo man o pinalabis ang mga kuwentong ito, tumatak na ang imahe. Ang nobyang tumakas na nahuli rin. Simula nun, ang buhay niya ay nabahiran na ng mahahabang pagkawala na walang paliwanag at isang kalungkutang hindi maitatago. Noong 2021, halos 1 taon siyang hindi nakaalis sa South Africa, malayo sa kanyang asawa at sa kanilang kambal, sina Jacques at Gabriela. Ang opisyal na sinabing dahilan ay isang malubhang impeksyon sa tainga, ilong at lalamunan na pumipigil sa kanya na lumipad. The longer they stayed apart, the wilder the gossip grew about the real score of their marriage. And when she at last set foot back on the rock, she was practically spirited away in an instant to a clinic in Switzerland, supposedly for being emotionally and physically drained. You can see her defiance in how she carries herself. A smile from her in public is a rare sight. There was even a time she went full punk rock, shaving off half her hair, an act that sent shockwaves through Monaco's conservative old rich society. It was a desperate scream for freedom in a life dictated by palace rules and the infamous Grimaldi curse. Her home is a palace with a view of the Mediterranean Sea, enveloped by the staggering riches of a powerful dynasty. But despite all that, she often looks like the most solitary woman on earth, like a caged bird with trimmed feathers, just gazing at the ocean she once swam freely in. Number 5. Sheikha Mossa bint Nasser, the Empress of Style. This next one is a different type of prison altogether, built not with bars, but with immense power and suffocating expectations. Sheikha Mossa is the second wife of Qatar's former Amir and the mother of the man who now sits on the throne.
You could say she's the most influential woman in the Middle East, a true matriarch who single-handedly transformed an entire country. Her fashion sense is the stuff of legends. She's the one woman on this planet who can take a Jean-Paul Gaultier creation, alter it for Islamic modesty, and still look more fabulous than the models on the catwalk. The way she commands the movement of money is just mind-blowing. She holds the position of chairperson for the Qatar Foundation, and she's the powerhouse behind the royal family's investment group that bought the Italian fashion giant Valentino for more than $850 million. It was her vision that brought Education City to life, a sprawling campus designed to bring Western universities straight to the Gulf. She enjoys a lifestyle of unimaginable, out-of-this-world opulence, jet-setting on a private fleet of 747s, with billions in properties from London to New York. So, you ask, where's the prison in all this? It's hidden in the dangerous balancing act of dragging a monarchy into the modern world. Sheikha Mossa is the poster woman for a nation that is profoundly traditional and frequently embroiled in controversy. She is locked in a constant, unspoken war with the old guard in her own country, the ones who insist a woman should be neither seen nor heard, and at the same time, against foreign critics who condemn Qatar's human rights issues. Every single gown she puts on, every turban she artfully wraps, and every word she speaks is a carefully planned diplomatic move. Her job is to be the flawless connection between the progressive West and the Islamic world. It's a position that draws venom from both directions. One wrong move is not an option. Fading into the background is impossible. Her world is one of marble palaces, but the burden she carries is the reputation of an entire nation. The very pedestal she constructed for herself has become her prison. She has climbed so high that there's no way down. Number 4. Rosmah Mansor, Malaysia's very own Imelda Marcos. Coming in at number 4 is a woman whose gilded prison was crafted from Hermes Birkin bags and plundered cash. Rosmah Mansor, wife of Malaysia's former Prime Minister, Najib Razak. You could say while her husband was busy running the country, Rosmah was busy running the department stores. Her craving for luxurious things wasn't just a matter of expensive taste. It was a sickness. She wasn't content with just having beautiful things. She had to possess everything. So when her husband's administration collapsed in 2018 because of the 1MDB scandal, which was one of the biggest financial scams in history, the authorities finally raided their homes. The discovery left the entire world speechless. It wasn't just a collection of luxury goods. It was a mountain of it. The police confiscated 567 designer handbags, most of them the coveted Hermes Birkins, 423 high-end watches, and a staggering 12,000 pieces of jewelry. Part of the haul was a 22-carat pink diamond necklace that by itself was valued at around $23 million. All in all, the seized items were estimated to be worth $273 million, making it the biggest confiscation in the history of Malaysia. Si Rosmah ang tunay na kapangyarihan sa likod ng palasyo, isang babaeng di umano'y nagmamaniobra ng mga kontrata sa gobyerno at kung sino-sino lang ang binubulyawan, pero ang sarili niyang kasakiman ang naging rehas niya. Napakalayo na ng agwat niya sa realidad ng mga taga-Malaysia na minsan ay nagawa pa niyang payuhan silang magtipid sa pagkain habang suot-suot ang relo niyang Richard Mille na nagkakahalaga ng $500,000. Naging isang karikatura siya ng korupsyon. Ang Imelda Marcos ng Timog Silangang Asya. Ngayon, ang hawla niya ay batas na. Siya'y napatunayang nagkasala ng pagnanakaw at hinatulan ng 10 taong pagkakakulong at multang aabot sa $216 milyong habang hinihintay pa ang apela. Mula sa pagiging pinakakinatatakutang babae sa Malaysia, naging pambansang simbolo siya ng kalabisan at pagnanakaw. Ang kanyang koleksyon ng mga Birkin ay nasa kustodiya na ng pulisya, isang nabubulok na monumento sa isang pagkagutom na hindi kailanman mapapawi. Nakulong siya sa mismong ebidensya ng kanyang tagumpay. Pangatlo, si Emperatriz Masako, ang diplomatang tuluyang pinatahimik. Ang pangatlong ito marahil ang pinakakurot sa puso sa listahang ito. Si Masako Aada ay isang napakatalinong babae na may walang hanggang kinabukasan. Anak ng isang mataas na ranggong diplomatiko, tumira siya sa Moscow at New York at nag-aral ng high school sa Belmont, Massachusetts, at nagtapos bilang magna cum laude sa Harvard. Nag-aral din siya sa Oxford. Isa siyang sumisikat na bituin sa Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Japan, marunong magsalita ng iba't ibang wika at nakikipagnegosasyon sa mga kasunduang pangkalakalan.
Isa siyang modernong babae na may sariling paninindigan noong dekada 80. Pagkatapos, umibig sa kanya si Crown Prince Naruhito. 2 beses daw tinanggihan ni Masako ang alok niyang kasal. Alam niya kung ano ang korte ng imperyo, isang lugar kung saan tumigil ang pag-ikot ng mundo, pinamumunuan ng mga makalumang batas at isang burokrasyang nakakasakal. Alam niyang ang pagpasok sa pamilyang imperial ay katapusan na ng kanyang karera at kalayaan. Sa huli, pumayag din siya. Marahil sa pag-asang mababago niya ang monarkiya mula sa loob. Nagkamali siya. Dinurog siya ng Imperial Household Agency, ang matigas at makalumang makinarya na nagpapatakbo sa pamilya ng hari. Kinuha nila ang kanyang pasaporte, nilimitahan ang kanyang pagbiyahe, at binantayan ang kanyang mga tawag sa telepono. Ang masiglang diplomatiko ay pinatahimik. Ang bigat ng responsibilidad ay iisa at walang tigil. Magsilang ng isang tagapagmanang lalaki. Nang isinilang niya ang isang anak na babae, si Princess Ako, panandalian lamang ang ginhawa. Dahil hindi maaaring magmana ng trono ang mga babae sa Japan, lalo pang tumindi ang pressure. Mahigit 1 dekada na wala si Masako sa mata ng publiko, nasuri siyang may adjustment disorder. Isang magalang na termino ng palasyo para sa malubhang depresyon na dulot ng kanyang kapaligiran. Hindi na siya dumadalo sa mga ritual, iniiwasan ng publiko, at naging isang multo sa sarili niyang palasyo. Bagamat isa na siyang emperatris ngayon, at bumuti na ang kanyang kalusugan, ang maningning na karerang isinakripisyo niya ay habambuhay nang nawala. Nakatira siya sa palasyo ng imperyo, napapaligiran ng mga bambang at sinaunang pader, isang ibon na may gupit na mga pakpak, na pinapanood ang kanyang anak na si Aayeko, na lumaki habang alam na hindi ito kailanman makapaghahari. Pangalawa, si Jiang Zetian, ang bilyonaryang milk tea. Sa pangalawang pwesto, mayroon tayong isang kwentong nagpapatunay na kahit ang mga pinakabata at bihasa sa teknolohiya ay maari pa ring makulong sa isang hawla ng pampublikong perception at pananagutan sa korporasyon. Si Jiang Zetian, na kilala bilang Sister Milk Tea, ay naging isang internet sensation sa China noong siya ay estudyante pa lamang sa high school. Salamat sa isang litrato niya na may hawak na bubble tea. Siya ang larawan ng kalinisan at kawalang malay na kalaunay natanggap sa prestihiyosong Tsinghua University. Ang kanyang fairy tale ay umabot sa kasukdulan ng pakasalan niya si Richard Liu, ang nagtatag ng JD.com at isa sa mga pinakamayamang tao sa China na halos 20 taon ang tanda sa kanya. Siya ang naging pinakabatang bilyonaryang babae ng China dahil sa pag-aasawa at ang kaakit-akit na mukha ng luxury division ng kumpanya. Dumadalo siya sa mga fashion week sa ang buhay niya, Milan at Paris, kumakain kasama si Bill Gates, at nag-oorganisa ng mga bonggang charity event na puno ng mga sikat. Siya ang huwaran ng isang modernong asawang tsina. Maganda, edukada at laging nakasuporta. Pero biglang nagsara ang hawla noong 2018 nang arestuhin ang asawa niya sa Minneapolis dahil sa hinalang panggagahasa. Kahit na sa huli ay ibinasura ang mga kasong kriminal at nagkaroon ng areglo sa kasong sibil paglipas ng ilang taon, ang iskandalong iyon ay nagdulot ng matinding kahihiyan kay Jiang Zetian sa buong mundo. Gumuho ang kanyang imahe bilang Sister Milk Tea na simbolo ng kalinisan. Pinagtawanan siya sa internet. Tinawag siyang Sister Matcha, isang patutsada na kinakaliwa siya ng asawa niya. Pero hindi siya makaalis. Isang diborsyo lang, babagsak ang presyo ng stocks ng JD.com at bilyon-bilyon ang mawawala. Napilitan siyang manatili sa tabi ng asawa niya. Ginagampanan ng papel ng isang mapagmahal na misis para lang protektahan ang halaga ng kumpanya. Naging mabuting asawa siya ng mundo ng korporasyon at nawala na lang bigla sa kanyang mga aktibidad bilang social media influencer para iwasan ang mga komento ng tao. Ayon sa mga balita, ibinenta niya ng palugi ang kanyang penthouse sa Australia at nagtago sa Cambridge University para mag-aral sa pagtatangkang bawiin ang sariling pagkatao na hiwalay sa iskandalo ng kanyang asawa. Bihag siya sa isang pagsasamang isa ring pagsasanib ng negosyo kung saan ang kanyang personal na nararamdaman ay laging kailangang isantabi para sa kapakanan ng mga shareholder. Unang pwesto, si Nita Amani, ang bilanggo ng Antilla, at sa wakas, narating natin ang numero 1, ang babaeng literal na nakatira sa loob ng isang gintong hola. Si Nita Amani, asawa ni Mukesh Ambani, ang pinakamayamang tao sa buong Asya, ang kanyang tahanan, ang Antilla,
ang pinakamahal na pribadong tirahan sa mundo na tinatayang nagkakahalaga ng 2 billion para itayo. Hindi lang ito basta bahay. Ito ay isang 27-story na gusali sa South Mumbai na nagmumukhang isang dambuhalang monumento ng kapitalismo habang minamaliit ang mga squatter sa ibaba. Hindi mo halos maisip kung gaano kalaki ang Antilya. May 3 helipad ito sa bubong, isang kwarto na nagbubuga ng artipisyal na niyebe para labanan ang init ng klima, isang pribadong sinehan na kayang magpaupo ng 50, garahe para sa 168 sasakyan, at 600 full-time na tauhan para lang alagaan ito. Sinita ang reyna ng patayong palasyong ito. Nakikita siyang sakay ng isang personalisadong Rolls-Royce Cullinan o isang Mercedes Maybach. Nagsusuot siya ng mga sari na binordahan ng totoong ginto, pilak, at mga esmeralda na ang ilan ay nagkakahalaga ng mahigit 500,000 dolyar. Ang buhay niya ay isang palabas ng walang katapusang yaman. Kamakailan lang, para sa kasal ng kanyang anak na si Anne, gumastos daw ang pamilya ng mahigit 600 milyon. Pinalipad pa si Rihanna, si Justin Bieber, at si Mark Zuckerberg para sa isang selebrasyong tumagal ng ilang buwan. Ito ay isang pagpapakita ng kayamanan na kayang makipagsabayan sa mga maharaja noong unang panahon. Pero tingnan mong mabuti ang Antilya. Isa itong kuta. Sa sobrang yaman ng mga amani, para na silang humiwalay sa lipunan ng India, hindi sila pwedeng maglakad sa kalye. Hindi sila pwedeng kumain sa ordinaryong restaurant. Gumagalaw sila sa loob ng isang bulan ng Z+ na seguridad, pinaliligiran ng mga komando na may mga machine gun. Ang buhay ni Nita ay nakakulong sa matataas na palapag ng kanyang toreng garing at sa loob ng kanyang mga pribadong eroplano. Ang pagkawala ni Nita Amani ay hindi halata. Hindi naman siya naglaho sa mata ng publiko. Nasa lahat siya ng dako. Pero ang tao sa likod nito ay wala na. Napalitan na ng isang tatak. Hindi na lang siya basta isang babae. Siya ay isang naglalakad na GDP. Bawat kilos niya ay isang senyales para sa negosyo. Bawat listahan ng bisita ay isang maniobrang politikal. Ang tumira sa isang 27-story na bahay na may 600 katulong ay parang langit, pero isa rin itong sukdulang uri ng pag-iisa. Napapaligiran ka ng mga tao, pero wala ni isa sa kanila ang kapantay mo. Ikaw ang reyna, pero ang kastilyo na rin ang tanging lugar kung saan ka tunay na ligtas. Ang Antilya ay isang kamanghamanghang gawa ng inhinyeriya, pero isa rin itong pader. An invisible fortress, built with billions of dollars, isolates Nita and Bonnie from the rest of humanity. To have it all means there is nothing left to want, and perhaps no other path left to walk. These women clawed their way to the very peak of the mountain, only to learn that the air up there is suffocating. The chill cuts right through the bone, and the view is just a vast landscape of loneliness. Their very lives are a dark warning that the most dazzling objects can be the most deadly traps. Between them, whose fate do you believe is more tragic? Leave your thoughts in the comments and be sure to subscribe to Her Status for more.